What's up mga kahusay? Nakita ko siya from ground up talaga. So doon ko nang nakita na parang ayaw ko ng gantong buhay, ayaw ko ng ganung buhay. Doon ako unang na-discover na since business course na rin ako, doon ako na-open up sa business. So, ano ba yung mabibigay mo na tip? Ano yung, kumbaga, best practice ngayon when it comes to ad creatives? Okay. So siguro ito, ikwento ko lang din yung kung paano namin nabawi yung $60,000 na nahack yung ad account namin. Wow. Oh. Nahack yung ad account namin last week. Panis yun sa'yo, brother. Nga eh. 150,000 pesos lang yun. Nga eh. $60,000 na wala. 3 million yun. Oo. 3 million. So, nakaka-stress yun. sobra. Pero sa amin kasi parang, yun yung shock ako sa partner ko. Kasi parang, sabi niya, kaya natin bawiin yan. Wala siyang blame kasi ad account yun. Siya yung accountable siya doon. Wala siyang blame sa amin kasi sa creatives kami. Pero sabi niya, kaya natin bawiin yan. Kaya ngayon, sobrang dami yung pinoproduce namin. So, going back doon sa may question na yun, ano yung mga best practices na ginagawa namin? Siguro, number 1 is kung paano gumawa ng catchy na hook. Yun yung pinaka-importante. First 3 seconds ng ad. Kasi yung ad namin kasi is mga umaabot na siya ng 1 minute. 30 seconds to 1 minute. So, mabilis ang ads lang siya. Tapos yung target kasi namin doon is mga nasa 40 to 60. So, talagang kailangan namin ng catchy na hook na magmamatch dun sa age group na yon. So, yun yung pinaka-importante sa amin, yung hook. Tapos ngayon, since kailangan namin mag-venture out sa mga bagong technique, may ginagawa kami ngayon, yung UGC. User-generated contents. Tapos yun yung ginagawa namin ads. Tapos, yung pinaka-sauce namin ngayon talaga, yung bago namin ginagawa. May UGC kami, tapos may UGC kami na AI yung gamit. So, yun yung pangatlo namin. Sobrang invested kami sa AI ngayon. Sobrang interested ako dyan eh. Yan na ba yung ginamit nyo, yung bagong release ni OpenAI? Bagong release ng OpenAI, yung sa ChatGPT? Yung ChatGPT na yung parang totoo na video na mukhang tao na, mukhang tunay. Actually, tatlong AI ginagamit namin. Ano yung AI? Ano, by the way? ChatGPT for scripts, tapos 11 Labs for audio, Synthesia for sa video. Pero may isa kaming ginagamit, nakalimutan ko pa anong website yon. Pero siya, yung kunyari yung akong tao ako, parang ako yung nagsasalita doon mismo. So may mga ginagawa kaming, yung mga hinahire namin na UGC, para isang shoot lang sila, ginagawa namin yun, inalagay namin yun sa AI. Tapos, napapalitan yung sinasabi niya. Kahit iba yung sinabi niya doon, napapalitan. Aware kami. Ginagawa niya ng custom avatar yung mga tao. Pati yung voice nun ako-clone eh. Yeah, yun. Yun yung ginagawa namin. So, yun yung heavily invested kami sa AI ngayon. Ayun. We can relate. If hindi kayo nag-shift into AI, asan ng agency nyo ngayon? Siguro arasahan kasi sobrang laking factor yung AI eh. Kumbaga, nung una, pa ako sa AI eh. Parang undeniable ako sa AI. Sabi ko, hindi natin kailangan AI yan. Kaya natin, mas magaling tayo dyan. Pero later on, parang imbes na i-resist mo siya, kailangan mo na lang, embrace mo na lang eh. Kasi wala kang choice, doon na papunta lahat eh. Kaya yun, sobrang laki din ng tulong ng AI. You can stop it, eh. no? Hindi talaga. Yes. Saka, parang feeling ko, yun na yung next na game talaga. Yun yung next big thing. Watch the full podcast on YouTube. Thank you, Steven. Maganda yung sagot mo.